Kasi naalalaman po natin, yung active sa spiritual, pag nagsalita ng salita ng Diyos yan, talagang grabe. Magagalak tayo, matuwa tayo. Lord, talagang yung kapangyarihan ng Diyos. Talagang nakaka-amaze. No? Oo. Kababalaghan, miracles. Madideliver tayo kapag yan ma-experience natin yung mga speaker na pospos ng Espiritu. Yan, maano natin yan. Maranasan. At doon ka lumalakas. No? Nat-challenge ka. Pero kung walang Espiritu na nagsasalita, mahirap. Matamlay. Walang nangyayari. Ito po yung ating title po sa oras nito, The Word of God. No? Yung ating topic, the way God's Word in it to be ministered. No? Text po natin sa 2 Corinthians chapter 3, verse 6. Pwede po tayong tumayo. Basahin po natin yung Word of God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po sa verse 6, na sa amin na naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ang titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu. Hallelujah. Ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Praise God. Pwede na po tayong umupo, mga kapatid. So, napakalaga, no, ang sabing laman, walang magagawa, but the Spirit nagbibigay ng buhay. No? So, mahalaga ang Espiritu na mula sa Diyos para sa ating mga laman. So, ibig sabihin, tayo na ang pinagharian ng Diyos. We are a temple of the Holy Spirit. Dahil ang alang sa ating Panginoon. No? So, dito po sa ating topic, no? Sabi ko noon, sa ating topic, mga kapatid, ayon sa ating teksto, nabasa, ay may tatlong kaparaanan. No? May tatlong kaparaanan dito. Bagay na nais po nating marinig at maunawaan at maipamuhay nating lahat ngayon umaga. Yan. So, ano po yung pinakamahalaga rito, mga kaparaanan na dapat natin malaman ayon sa ating topic. No? Ito'y mahalaga na pagtuunan natin ng pansin. Kasi bakit? Ito po yung time po natin. Madali na lang yung oras ngayon. Kailangan marunong tayo bigyan po natin ng yung tawag, kahalagahan ang topic na ito, ang mga nilalaman. Para tayo maging handa. So, sa mga panahon nito, hindi na patulog-tulog eh. Panahon na. Panahon na darating na yung Panginoon. Kaya, be prepared. Sabi ng Panginoon, be watchful. Bilang mga lingkod ng Diyos. Kaya ito na pakalaga, yung mga kaparaan nito, mga stages nito. Una, kailangan ang isang katapatan. Faithful, isang lingkod. Pananatiling matuwid. No? Nanatiling matuwid sa harapan ng Panginoon anytime. No? Napatuloy na presensya ng pag-ibig. No? Presence of love. Yung inawit natin. Ito po yung napakalaga sa buhay po natin. Isang pag-asa na tanda na sundin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sa panahon na ito po yung mensahe ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ngayon, go out. Preach the gospel, sabi noon. Sabi, ngayon, po ay mga kapatid, sa papaano natin marinig, maunawaan, ang tatlong
kaparaanan ito. Sa paano natin maunawaan ang tatlong kaparaanan mahalaga na dapat natin mainom, no? Spiritual, no? Na galing sa Diyos. Ang unang ipinapakita at marinig po natin ay, una? Faithfulness to keep straight. Yan. Faithfulness to keep straight. Yan. Kailangan maging faithful, no? Ang lingkod ng Panginoon. Isang katapatan na pananatilihing tuwid. No? Tapat, isang faithful. Ang Panginoon ba faithful? Yan. Yan, itanim natin sa ating puso na maging faithful tayo. Hindi tayo pabago-bago. Kasi pananatili, maging faithful ka. Kasi yung Diyos faithful eh. Si Jesus faithful sa Father. So dapat i-grab natin ang opportunity. No? Yan. Ngayon, ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Yan. Sabi niya. Sabi, sikapin mong humarap na subok sa Diyos. Kaya ating pagharap sa Diyos, may quality. No? Subok at marami mga dinaranas. But important, ikaw ay faithful sa Diyos. Kaya sabi ganon, manggagawang walang anumang ikakahiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. So, manggagawang walang ikakahiya. Bakit? Nasa iyo si Kristo. Nasa iyong katotohanan. Nasa iyong authority sa iyo. Sa atin lahat. Ano ikakahiya mo? Ano ikakahiya ko? Dahil ang kapangyarihan, mas higit dito sa lupa, ang kapangyarihan ng mula sa Diyos. Powerful authority ng Diyos nasa iyo, nasa atin lahat. Kaya dapat hindi ka mahiya. Ang katotohanan pag lumabas sa bibig mo mula sa puso, galing sa Diyos, on the spot yan. Powerful yun. Kaya doon basihan ng Diyos sa isang mananampalataya na maging totoo, maging malusog, maging handa. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya nga, mga kapatid, napakaganda yung ginawa ng Diyos sa atin, lalo yung sa ating inaawit dahil kasama natin ang Diyos. Kasama natin siya. Kaya dapat lang, mga kapatid, yung totoo ay nasananatili sa atin para tayo maging active, maging aya-aya sa Panginoon, yung isang lingkod na totoo. Kaya nga sabi nga sa Bible, verily, verily knows the truth, and the truth shall set you free. Yan. Si Jesus ang totoo. That is a powerful, that is a victorious sa buhay mo. Kapag ang katotohanan, talagang binibitawan mo sa harapan ng mga tao, walang dapat kaya, mano yun? Effective yun. Kasi kalaban ng katotohanan, lies, sinungaling, mandaraya. Kaya wala silang magagawa kapag galing sa Diyos yung katotohanan. Bagsak yan. So, yan tandaan po natin mga kapatid. Bilang mga lingkod ng Panginoon sa mga panahon nito. Tapat tayo nagtuturo ang katotohanan. Sabi nga nun, dapat nating ipahayag ang katotohanan ng Diyos sa ating mga kapwa, lalo't higit sa lahat, yung mga mahal natin sa buhay, yung mahal ko sa buhay, talagang hinahayag na sa kanila. Ngayon, yung iba, hindi pa masyadong yung puso, kasi hindi naman, sabi ko, hindi naman ko pwede i-force kaagad ang salita ng Diyos, hindi ko pwedeng firsahin, ipinaubaya ko na sa Panginoon. Kaya yung isa kong anak, hanggang ngayon, burden ko pa rin sa panalangin. Mahirap talaga.
Pero Lord, sabi ko noon, walang mahirap sa iyo pag ibinigay mo na yung panahon. Oo, walang mahirap sa Panginoon pag ibinigay na yung panahon ng Diyos. Pangalawa, yung mga kapwa-tao. Actually, nung ako yung nakakilala sa Panginoon, marami akong panaginip na ipinagkaloob ng Panginoon. Mga umakyat ako sa bahay-bahay, sa mga lugar, probinsya. At pag-akyat ko, sabi, na testimony ko na rito, bumaba ako. May mga naglalaro ng mga tao sa plaza. Parang bali wala sa kanila. Daming naglalaro. Tapos mamaya-maya, nandun yung cemetery. Bakit patay itong yung sa tabi? Mga patay. Tapos mamaya after that, yung liwanag, yung light ng galing sa langit, talagang maliwanag. O, may ibig sabihin. So, tapos after that na ko sa mga panahon, yung patay pala, yung mga patay sa Panginoon, yung mga unbeliever. Tapos yung sinag ng araw, yun power, kapangyarihan ng Panginoon sa iyo ng Panginoon, sa ating pala yun na kasama tayo ng Panginoon. Anytime. So, yun. Humayo ako. Marami talagang mga lugar. Minsan may dalawa, may isa lang ako. Humayo ako sa mga bulubundukin sa amin. Akyat, taas. Tapos, mamaya-maya, nung gabi na, dito ka na matulog. Alayo sa inyo eh. Agad. Sige, tayo, magpuri sa Panginoon. Ay, doon ako natulog. Kahit malayo, hindi ako natakot dahil nagalak ako eh. So, yung gabi na yan, nagsisirang kami ng salita ng Lord, umaawit, grabe talaga. Kinabukasan, uwi na ako. Salamat kako sa 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 akin, ingat dito. Tapos, dalhin mo ito. Nako, daming daming maprutas. Grabe ka. Hindi ko kaya tunda. Yan talagang blessing ni Lord sa mga talagang pag sumunod ka, talagang nandun si Lord. Oo, talagang yun yung talagang gawin ni Lord na sa atin yun. So, tuwang-tuwa ako eh. Talaga, mga prutas, mga bigas, grabe. Sa probinsya, kasi doon ako nagbakasyon sa Capiz eh. Probinsya ko, Capiz. Kaya doon ko na-experience yung ng Diyos, yung pagkilos. Sa isang mananampalatay na sumusunod, na gumagawa. Praise God. Hallelujah. So, yan po ang pangyayari na basta tayo tapat, ang katotohanan, ay binabahagi natin sa ating kapwa. Kaya lalong-lalo ngayon, malapit ng darating Panginoon, maraming mga sign, mga nangyayari sa ibang bansa, sa kahit dito sa atin, go na. Lakad na. Kasama mo si Jesus eh. Amen? Lakad na. Natin sa Panginoon, turuan mo ko. Gusto ko ibahagi yung mabuting balita sa aking kapwa. Amen? Yung pinapagawa ng Lord eh. So, yan po ang na-experience ng bawat isa sa atin. Alam po natin na bawat isa naman ay kumikilos naman. Pero may mga kapatid pa na dapat din matuto rin. Sumunod din sa utos ng Lord. Amen? Dapat kumilos tayo lahat na tayo sa ato ng Panginoon, yung utos ng Panginoon sa atin. Kaya masaya tayo. Mr. Helen, maraming salamat. Number 2, sabi ganun. Constant presence of love. Yan. Constant. Isang patuloy na presensya ng pag-ibig. Kasi yan yung manifestation natin ng Holy Spirit. So sabi nyo sa 2 Corinthians 3:6, yan ang teksto po natin, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay. Datapwat, ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Yan.
Ano bang sinasabi yung titik? Yung laman. Yung ano natin, laman, yung body, katawan. So, walang koneksyon sa Espiritu ng Diyos yun. So, yan na kinakailangan na tayo ay nabubuhay sa Espiritu. Dahil tumanggap tayo sa Panginoon, tayo ay nabautismuhan, no? Tubig, at yung pag-ahon man sa tubig, ay bago kanila lang sa Espiritu. Doon yung stages na paglago mo sa Espiritu. Kasi yan, doon ka binubuhay ng Diyos sa Espiritu. Hindi na sa laman. May nabubuhay pa ba sa laman dito? Yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sumunod na tayo sa Panginoon at ipagkatiwala na natin sa Kanya yung ating buhay. Na tayo patuloy niyang baguhin para yung Espiritu ay maging malakas, maging makapangyarihan mula sa Lord. Kapag sa Espiritu tayo, kasama natin ang Diyos. Yan ang relationship sa spiritual. Yung Espiritu. Yan. Kaya sinasabi nito, ang buhay natin ay mula sa Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa spiritual. Yan. Yan po. Tapos sabi sa John 6:63, chapter 6, verse 63. Sabi niya, ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman, walang anumang pinapakinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Yan ang sinasabi dito. Yung basihan natin, no? Sa John chapter 6, verse 63. Yan ang basihan. Ang Espiritu ang bumubuhay. Hindi ang katawan. Kaya nga kapag sa Espiritu tayo, no, nabubuhay, maging active yung ating ministry. Maging, tawag dito, powerful. Kasi naalalaman po natin, yung active sa spiritual, pag nagsalita ng salita ng Diyos yan, talagang grabe. Magagalak tayo, matuwa tayo. Lord, talagang yung kapangyarihan ng Diyos. Talagang nakaka-amiss. No? Oo. Kababalaghan, miracles. Madideliver tayo kapag yan ma-experience natin yung mga speaker na post ng Espiritu. Yan, maano natin yan. Maranasan. At doon ka lumalakas. No? Nat-challenge ka. Pero kung walang Espiritu na nagsasalita, mahirap. Matamlay. Walang nangyayari. So, yung ibig sabihin, hindi na-glorify yung Lord. Hindi napupuri dahil walang saysay. Kaya maingat tayo. Ihanda natin sarili para maging epektibo sa Espiritu. Amen? Sa pag-awit natin, sa panalangin natin, sa bahagi ng salita ng Lord, epektibo yun. Kaya doon tayo nakapokus, mga kapatid. Pangatlo, dito sa Ephesians 4:15, no? Chapter 4, verse 15. No? Sabi niya, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo. Yan. Kaya dapat ibig sabihin yung sa bawat isa na ma-develop sa spiritual, ma-disciple dahil si Kristo ang Pangulo. Kaya ito yung gradually na paglago ng isang iglesia. Nabatayan si Kristo, no?
ang sukat ng pananampalataya ng bautiso sa atin. Amen? Oo. Yan ang sukatan na sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya napatunayan natin yung mga preacher ng Panginoon, yung mga apostol, talagang ang tawag dito, yung matagumpay yung kanilang misyon. Active ang manifestasyon ng Holy Spirit. Aktibo, may nangyayari, no, na may mga miracles na nangyayari. Kaya nga, sa bawat sa atin, ito po yung hangarin natin. Ipag-pray po natin yung ating mga sarili na marating po natin, no, ang kalooban ng Lord na ipinakaloob po sa atin, sa bawat isa sa atin. Dito po sa Jesus the Living Water, sa main church. Kaya tayo magsikap sa bawat isa sa atin dahil may Diyos tayo na nilalapitan. Kapag tayo humiling sa Diyos, nariyan siya, tinutugon yung ating panalangin. So, yan po, mga kapatid, no, na narinig po natin sa umagang ito, no, yung dalawang subdivision, no, sa ating topic. Kaya napakabuti ng Panginoon na tayo ay ano lang naman ng Panginoon sa atin, palaguin tayo sa espiritual. Patitibahin tayo sa espiritual. Para tayo ay may nagagawa. At higit sa lahat, naparangalan natin ang Panginoon. Napupuri siya saan mang dako. Kaya sabi ng Panginoon sa Mateo 11:20, sabi ng Panginoon, saan man dalawa, tatlo nakatipon, narito ako sa kalagitnaan ninyo. Ang Panginoon, nariyan. Kaya hindi tayo dapat matakot. Kapag yung ginagawa natin, yung pinapagawa ng Panginoon, dyan siya. Oo. Yung pananaw natin, lagi sa Kanya. Yung pagtiwala natin, lagi sa Kanya. Lagi sa Kanya yun. Para yung oras, hindi masasayang. At yung glory ng Panginoon, continuous yan. Nahayag siya sa lahat ng mga area, panahon, sa lahat ng mga lugar, nahayag siya. Kinikilala siya dahil siya ang Diyos ng katastasan. Ay kung hindi tayo kumikilos, paano ma-glorify siya? Paano mapuri ang Panginoon sa mga kalagitnaan tao? Wala. Kaya yung hamon ng Panginoon, bilang mga lingkod tayo ng Panginoon, bilang mananampalataya, talagang idulog natin sa Panginoon para itong gawain ng Panginoon dito sa atin, mag-grow up, tapos magkaroon ng environment dito, yung mga tao sa kapaligiran, ma-absorb nila yung salita ng Diyos. Kaya sa akin sarili, Lord, wala akong pinagmamalaki. Wala akong pinagmamalaki. Alam ng Diyos yung sarili ko. Sabi ko, Lord, yung buhay ko mula sa iyo at ngayon, medyo maedad na ako. Pero walang imposible sa iyo. Gamitin mo lang ako. Lord, gamitin mo lang ako. Ikaw yung may-ari, ikaw ang nakakalam sa puso ko, pero magpapagamit ako sa iyo. Yan ang ko sa Panginoon, prayer. Prayer ko. Pero praise God, nakakalakad pa rin ako sa tulong ng Panginoon. Nakapagbahagi pa rin ako ng gospel sa mga kasama ko sa tulong ng Panginoon. At sa bahay, may fellowship din kami. At praise God, at masaya, at yung mga kapatiran ay patuloy naman. At sinabi ng nasiran ko doon sa malapit sa amin sa doon sa may Talanay, pinapapunta kami doon. Sabi ko noon, sige, antay namin kayo rito. Kamag-anak ko rin, 2 pamilya yon. Para, praise God, at yun yung leading ng Lord. At tuwa po ako, at sa atin din, kasi pinag-pray nyo rin po kami. Pinanalangin din po kami. Kaya sa bawat isa sa atin, wala tayong sa ating kapwa. Kaya tayo nagtutulungan. Oo. Bilang magkakapatid. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga magtutulungan. Kasi sabi ng Lord, mag-ibigan kayo sa bawat isa.
Amen. Praise God. So, ganda po yung ano ng Panginoon sa atin, ini-impress sa puso natin sa umagang ito. No? So, yung pangatlo po, no, na stages, sabi nga, an expectation of sign to follow the preaching of God's Word. Yan. Yan ang kabilin-bilinan to. Anong pinapaano rito, pinaabot? Mandate. Mandato sa mga apostol. Ito'y mandato, utos ng Diyos. Ito yung utos ng Panginoon sa atin. Mula sa mga apostol. Yan. Kaya, yan sinasabi rito, no? Sa Mark chapter 16 verse 5, Mark 16:15. Yan. Ang sabi niya, at sinasabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ibanghilyo sa lahat ng kinapal. Yan. Yan ang mandate ng Panginoon sa mga kanyang disipulo. Ipangaral ang ibanghilyo, ang kaligtasan ng mula sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Ipangaral. Kasi bakit? Ito yung kaluban na doon. Ayon sa tao, mapahamak. Ayon sa tao, maparusahan. Gusto niya sa tao, maligtas. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Gusto niya sa tao, maligtas. Maliban sa taong ayaw. Hindi piniforce ng Diyos yung ayaw. Pero may reminders na naroon na yung mandato. Nandoon yung utos ng Diyos na talagang maipangaral. Kaya, simple lang sa John 3:16. Alam po ninyo yun. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ganon katinding pag-ibig ng Diyos. Gusto niya tayo ay manampalataya. Gusto niya tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Eternal life. Wala nang katulad dito sa lupa. Praise God. So, yan ang kailangan na yung malasap natin sa puso natin, mga kapatid, sa bawat isa natin, talagang magawa natin sa tulong ng ating Panginoon. Magagawa natin sa tulong ng ating Panginoon sapagkat siya ay tumutulong sa atin. Yan. Hallelujah. So, sabi sa 16, no? Verse 16 ng Mark. Ang sumasampalataya ay mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Yan. Yan. Kaya nga sa ating paghayo sa Panginoon, sa kanyang gospel, yun talagang katotohanan lamang natin sa ating kapwa. Discuss kasi mula sa Diyos yung salita niya. Kaya sabi ko ganoon sa mga yung mga kapwa, sabi ko ganoon, ngayon na ang buhay ba natin, hawak po ba natin ang buhay po natin, alam po natin kung kailan tayo mamatay? Hindi, sabi ko ganoon. Kaya ito, ang totoo, ngayon na, tanggapin natin si Jesus. Kapag totoo ating tanggapin si Jesus at tayo manatili sa Kanya, na hindi tayo bibitaw, may pangako siya buhayin tayo muli. Hindi ka bibitaw sa Panginoon. Yan yung pangako niya. Yan yung paghanda, preparasyon sa isang tao. Tinutulungan tayo ng Diyos, hindi tayo mapahamak. Ngayon na. Hindi natin sigurado kung kailan tayo matay. Paano kung hindi tayo handa? Saan tayo pupunta? So, yan yung encouragement na naranasan ko sa mga kapwa-tao. So,
ang Panginoon na nagbibigay sa kanilang reminders doon. Yan. So, sabing ganon, kaya ang mandatory ng Panginoon ay kailangan, ay talagang ano yan, nag-activate yan, ginagawa yan. Kaya nga sa amin, ipapangaral eh. Nandun na yung ano ng Panginoon, utos. No? Sa Colossians, karagdagan ito, Colossians chapter 1, verse 23. Sa pag-asa, sa Ebanghelyo na inyong narinig, na pinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginagawang ministro. Yan. Yan ang ano ni Pablo sa preaching long, sa kanyang ginagalawan sa ibang bansa. Ginagawa siya ministro ng Diyos. Nagmi-ministro siya. So napakalaga na may ministro na hinahawakan ang bawat isa sa mga panahon ngayon. Yan. Pag may ministry ka, masaya ka, nagalak ka, at may kapanatagan ka. Dahil kasama mo si Jesus. Yan. 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 Kaya dito sa 16 verse 16, mayroon warning dito eh. Mahirap talaga sa isang tao na talagang hindi talaga handa. Kasi hindi naman na alam kung kailan mamatay. Kaya kailangan yung tao bago mamatay, tanggapin na si Jesus. Oo. Kasi napakalaga yung buhay ng tao sa Diyos. Kaya sabi nga nun, paano pag hindi sumampalataya, pag namatayan, wala na. Sa verse 17, no? Mark 16:17, at kalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya, mga palabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mga salita sila ng mga bagong wika. Yan. So dito po, nabasa natin sa Bible, yung mga sumusunod sa Panginoon, na-experience po nila. Kaya mga apostol, Apostol Pablo, sila Pedro, at iba pang mga lingkod ng Panginoon, naranasan nila. Yung mga kamangha-mangha na ginawa ng Panginoon sa kanila. So sabi nga doon sa Lucas, sa 13, ito yung supporting verse 17, ang nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan ng nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. Yan. Kita mo, sumurinder ang demon sa tanging pangalan ni Jesus kasi may authority yung mga lingkod niya. Nagsisuko. Kaya yung ano ni Pastor Mark kanina, yung pag-exhort na kanina umaga, isa rin na ano sa atin yun. Isang challenge din na bautis sa atin. Yung sa Ephesians, armor of God. Ay mga apostol noon, talagang ano sila, handa sila. Mayroon silang ano ng Panginoon, armor of God. So yun, ganun na lamang ang nangyari. Ang mga demonyo ay lumalabas sa katawan ng tao. Kapag sila ay nangaral, no? Kasi may authority na mula sa Diyos. So kapag yan nangyayari, no? Sa bawat isa sa atin, sa mga darating na araw, no? Ay talagang ang Panginoon mag-glorify po. Mapuri siya. Oo. Gagaling pa yung mga may sakit. Oo. Yan yung ano ngayon, yung pinaano ng Panginoon sa atin sa mga panahon ngayon. Pinahanda tayo ng Panginoon para magamit tayo ng lubusan ng Panginoon sa kanyang ubasan. Amen. Oo. So yan, no? Sa verse 18 ng Mark 16:18, sabi niya. Yan. Verse 18, mga kapatid. Sila'y magsihawak ng mga ahas
At kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Makakasama. Ipatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y nagsigaling. Yan. Ano po yung konteksto roon sa Mark 18? Ang sabi niya sa Act chapter 28, verse 4, 5, 6. Sabi niyan. Act chapter 28, verse 4, 5, 6. Sabi niyan, nang makita ng taga roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, sinasabi nila sa isa't isa, siguro'y mamatay tao. Yan ang mga sa kapargan ng mga tao na nakakita doon kay Pablo na pinupulutan ng ahas. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng langit na siya'y mabuhay pa. Yan. Kita mo yung mga ng tao sa kapaligiran dahil sa lingkod ng Diyos. May mga nagpe-persecute, no? Sabi sa 5, ngunit ipinagpag lamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya nasaktan. Oh, ahas, no? Pero hindi natakot si Pablo. Ang ginawa lang, pinagpag sa apoy. Bakit? Kasama na yung Diyos eh. Kapag ang Diyos ay sa buhay na isang lingkod ng tao, hindi mapahamak yan. Hindi mapahamak yan. Kasi sabi ng Diyos, di ba sabi sa Matthew chapter 28:20, sabi ng Diyos, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Ibig sabihin, yung mga disciple, yung mga lingkod ng Diyos, kasama yan ang Diyos. Oh, mga kapatid, natakot ba tayo? Ngayon, nireveal ng Diyos sa atin, sa bawat isa, kasama ka. Kasama ka ng Diyos. Ikaw at ang Diyos ay kasama. Kaya God is with us eh. Kaya siyang pinapaano na ito, remind sa Matthew 18:20. Saan man naroon ng 2-3 nakatipo, narito ako sa kalagitnaan ninyo. Ano man mangyari sa atin, dapat handa tayo na si Jesus kasama na natin. Wala tayong dapat ikatakot. Pero sabi kong kanon, sabi na Bishop Alfred, kailangan maging submitted ka sa Diyos. Pasakop ka. Hindi yung wala kang pagpasakop. Ayap, hindi pwede yun. Maging talunan tayo ron. Kailangan be submissive tayo. Submissive tayo sa Diyos. Magpasubmit tayo. Kasi si Jesus Christ, isang example yan. Submissive siya sa Diyos Ama. Kaya pagdating ng panahon, victorious. Talagang siya. Nagtitiis, pero nandun yung kanyang lakas na sinusuplayan ng God the Father. Maganda yung relationship. Kaya tayo dapat mag-active yung ating relationship sa spiritual para hindi tayo matakot. Kaya si Pablo, naka-experience. Yung mga sa dagat, binagyo. Pero hindi siya napahamak sa dagat. Dahil sa paglilingkod ng totoo sa Panginoon. Kasama na yung Diyos. So, yan, Sa verse 19, mga kapatid, verse 19, ang Panginoon Hesus, nga pagkatapos na sila'y mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Pagkatapos na bumalik si Hesus sa langit, anong sinasabi? Ang konteksto nito sa Lucas chapter 24 verse 51. At nangyari na samantalang sila'y binasbasan niya. Ibig sabihin, bago umakyat si Kristo sa langit, may basbas yung mga apostol.
na-bless sila, inaso na may blessing. Ibig sabihin, naroon na yung ng Panginoon sa kanila. Supporting yung kanilang yung support ng Panginoon na may power na naaprubahan na. May blessing. Bless sila ng Lord bago umakyat ng Panginoon. Yun ang mga karanasan ng mga lingkod ng Panginoon. Yan. So sa verse 20, last verse, sabi yan. Verse 20, sabi ganon, at nang nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon. Yan ito nagpapatunay. Kasama nilang Panginoon at pinatutuhanan ang salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip. Siya'y nawa. Yan. Narinig po natin, mga kapatid, nakasama na ang Panginoon sa kanila. So, ang sabi ganoon, kung ang paliwanag dito, confirming, na-confirm ito. Patatagin, tiyakin, isang patunay na garantiya ang mga himalang kasabay ng pangangaral ng mga disipulo ay nagpapatunay sa mga tao na ang mga mensahero ay nagsasabi ng katotohanan. Pangalawa, na sinusuportahan ng Diyos. Sabi ko support na sinusuportahan ng Diyos. Every time na lumabas yung mga apostol, nandun ng Diyos, may support. Kaya pinagpala ng Diyos bago umakyat si Jesus yung mga apostol. Sabi niya, ang kanilang mensahe gamit ang hindi pangkaraniwang pinomeno at ng isang bagong dispensasyon, ang panahon ng biyaya ang pumasok sa mundo. Yan. Yan. Yan ang last verse na ang panahon ng biyaya ay pumasok sa mundo. Ibig sabihin dito, sa kalupaan, saan mga lupa? Ang biyaya, ang grace of God dito na sa lupa. Sa lahat ng mga bansa, nandoon na yung biyaya ng Diyos. Grace of God. Sa mga bansa. Kaya nga ito yung napakabisa na mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ng mga panahon na experience po ng mga apostol niya na talagang marami nangyayari na talagang kamangha-mangha yung nangyayari sa mga apostol. Sa mga lugar na kung saan sila ay mayroon gumagaling, mayroon lumalabas yung mga demon sa mga tao. Pinapagaling nila. So, yan yung mga narinig natin ngayon at na-experience na ng mga early Christian noon ang ginawa ng Diyos sa kanila para managumpay. So, yan yung salita ng Diyos para sa atin mga kapatid sa mga oras dito. Ito po yung tatlong bagay nito. Talaga i-grab po natin. Ito po yung i-jeer natin na talagang lagi natin ipanalangin na lahat tayo magamit ng Panginoon. Oo. Magamit tayo ng Panginoon sa mga panahon ito. Amen po ba mga kapatid? Oo. Magamit tayo lahat. Lalong-lalo yung mga kabinataan, yung mga kadalagahan natin mga kasama, mga maliliks yung katawan. Talagang malulusog. Yun kailangan ng mga pagkilos natin, mga anak ng Panginoon. Mga binata't dalaga. Humayo tayo. Dahil yan yung mandatory ng Panginoon sa atin sa mga panahon ito. Dahil kasama mo yung Diyos, kasama natin ang Diyos. Amen? O, kasama natin. Napatunayan dito. Kaya hindi dapat tayo matakot. Para sa Kanya yan. Para maluwalhati siya sa lahat ng mga lugar. Makilala siya. Kaya ang Diyos parangalan lang, dapat tumanggap ng parangal. Tumanggap ng pagpapasalamat.
Para lalo tayong gamitin ng Panginoon. Lalo siyang maluwalhati sa lahat ng ginagalawan po natin. Hindi na ngayon patulog-tulog sa mga panahon na yun. Oh, last days na, kailangan dan. Go na. Oh. Hindi tayo pwedeng hindi sumunod. Oh, inutusan na tayo ng Panginoon eh. Amen? Oh, yan yung utos ng Panginoon sa atin. So, praise God. At maraming salamat Lord sa ginawa mo sa amin sa araw na ito. Kami ay binigyan mo ng mandato na kailangan gumalaw na po kami, lumabas na kami para kayo ay maluwalhati sa aming buhay. Hallelujah. So, hallelujah. Konklusyon po. Sabi na, ikaw ba'y nanatiling masaya bilang matuwid na lingkod ni Kristo Jesus? Masaya po ba tayo bilang lingkod ng Panginoon? Amen. Amen. Masaya tayo. Hallelujah. Magsaya. Yan yung natin, yung katagumpayan. Magsaya tayo. Dahil tayo yung pinagkatawan ng Panginoon para kumilos tayo. Hallelujah. Hallelujah. So, sabi nga nun, sa papaano mo ipinagpatuloy sa patnubay ng banal na Espiritu ang pag-ibig sa Diyos maging sa iyong kapwa-tao. Yan. Yan, kita mo. No? Ang Diyos, first love po natin. Second, yung neighbor, kapwa po natin. Yan ang ng Diyos, yung kanyang plano. Yan ang kanyang ginagawa sa atin. Number 1 siya sa ating buhay. Oo. Alam po natin, yung pero patuloy na reminder ng Panginoon sa atin. Sabi nga ron, handa ka bang sumunod sa mandato ni Kristo? Mark 16:15. Handa ba tayo, mga kapatid? Amen. Dapat prepared na tayo. Habang ito, buhay pa tayo. No? Talagang lumakad tayo. No, may kasama natin si Jesus. God is with us. Woo! Praise God. Tapos sabi niya, at hindi mo nalalaman kapag sinunod mo ang mandato ni Jesus ay nakalagay dito. Mark 16:20. Wala na ibang kundi yan yung kanyang pangako. Kasama ka habang panahon. Habang nabubuhay ka, kasama ka ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Woo! Praise God. Hallelujah. Sige po, at manalangin tayo. Father God, sa mga oras ito, lubos ka namin pinasalamatan dahil sa pag-ibig mo po sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, tinawag mo kami para ikaw ay sampalatayan. Ikaw, Panginoon, sundin po namin ang iyong inuutos upang kami makaranas ng mga himala na nagmula sa iyo. Makaranas, Panginoon, ng kalakasan. Makaranas, Panginoon, ng kapangyarihan. Makaranas, Panginoon, ng katagumpayan. Dahil kayo ang tumawag sa amin upang kami gamitin mo ang bawat isa na maging handa sa mga panahon na ito. Kaya Lord, ang pag-ibig mo, Lord, laging nakalaan po sa amin. Na ikaw lamang ang makapagpalakas po sa amin. Sa Espiritu, dahil kayo ang Espiritu, palalakasin mo ang bawat isa sa amin para maihanda ang aming mga puso't isip na ipangaral ang mabuting balita sa aming mga kapwa, sa aming mga mahal sa buhay. Sapagat ito ang panahon na ibinigay mo po sa amin para kami ay kumilos dahil sa iyong kapangyarihan at ay iyong kapurihan, ang iyong karangalan sa bawat isa sa amin. Hallelujah, ay kami tatanggap dahil ikaw, Panginoon, nangangako. Kaya Lord, pagpalain mo po ang mga kapatiran, kami lahat, pagpalain mo, yakapin mo kami, Amang Banal, sa pag-ibig mo, sa pamagitan mo, Jesus, sa kapangyarihan mo, Espiritu Santo, kami magamit mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah.